Ladies and gentlemen, the Palace Press Officer, Undersecretary Claire Castro. Magandang araw, Malacanang Press Corps. Sa mahabang panahon, ang lansangan ang nagsilbing tahanan ng ilan nating mga kababayan sa Cebu. At sa paglipas ng mga araw, marami sa kanila ang nawawalan ng pag-asa na bumangon. Naghihintay sa dapit hapon ng buhay. Sa nag-aalab na damdamin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magsilbi sa bayan, muling bubuhayin ang kanilang pag-asa. Kaninang umaga, personal na nakisilamuha si Pangulong Marcos Jr. sa ilang pamilya na kasalukuyang nanunuluyan at natutulog sa Pag-abot Processing Center sa Cebu. Ito ay proyekto ng Department of Social Welfare and Development sa pangunguna ni Secretary Rex Gatchalian. Personal ding ininspeksyon ng Pangulo ang ilang pasilidad doon, kagaya ng clinic, storage at laundry area, kusina, silid para sa mga senior citizens at prayer room. Kabilang din dito ang ligtas na espasyo para sa mga kabataan at maayos na lugar para sa breastfeeding mothers. Nawawalan man sila ng kumpiyansa. Hindi sumusuko si Pangulong Marcos Jr. na sila ay muling bumangon at muling masilayan ang magandang kinabukasan. Ito ay pagsulong ng ating mga kabayan para sa bagong Pilipinas. Puspusang paghahanda sa bagyo at ibang kalamidad sa Visayas. Isinusulong ni Pangulong Marcos Jr. Mas handa, mas panatag, iyan ang mithiin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang kampanya upang iangat ang disaster preparedness ng bansa. Tumungo kaninang umaga sa Mandawi City, Cebu, ang Pangulo upang personal na inspeksyonin ang upgraded mechanized production system ng Visayas Disaster Resource Center. Ayon sa Pangulo, ito ang kanyang pinadisenyo para sa mas mabilisang resulta dahil ang kalamidad ay walang pinipiling oras. Kung dati ay kaya lamang ng pasilidad na gumawa ng 10,000 family food packs kada 8 oras. Ngayon ay aabot na sa 30,000 ang kaya nitong gawin sa tulong ng 5 bagong production lines. Bukod sa mas mabilis na produksyon, mas ligtas na rin ang food packs laban sa infestation at pagkasira dahil sa mechanized vacuum sealing. Ayon sa Pangulo, ang maagang paghahanda ay para sa kapanatagan ng loob ng mamamayang Pilipino. Ang preparasyong ito ay upang iparamdam sa taumbayan na mayroon silang gobyernong maaasahan at matatakbuhan sa lahat ng oras, lalo na sa panahon ng pangangailangan. Walang magugutom, walang maiiwan. Bahagi ito ng ating sama-samang pagsulong tungo sa isang bagong Pilipinas. Pangulong Marcos Jr. iniutos ang tuloy-tuloy na paghahanda kontra baha. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., bilisan pa ang trabaho para maibsan ang pagbaha. Tapos na ang mas malaking drainage na sa G. Araneta Avenue. Ito ang kinumpirma ni DPWH Secretary Vince Dizon. Ang G. Araneta Avenue ay isang lugar na nakakaranas ng labis na pagtaas ng tubig tuwing may bagyo o malakas na pag-ulan. Ngayon,
Tinututukan ito ng DPWH at inaasahang makakabawas sa pagtaas ng tubig sa kahabaan ng nasabing major road sa Quezon City. Malaking tulong ang drainage na ginawang triple na ang laki para sa kaligtasan ng mga motorista at mga naninirahan sa nasabing lugar. Patuloy na kumikilos ang administrasyon upang ibsan ang pagbaha dito. Ngunit, kailangan din natin ang kooperasyon ng ating mga kababayan. Iwasan lamang po natin magtapon ng mga basura na maaaring bumara sa drainage at iba pang daluyan ng tubig. Ang mabilis na aksyon ng DPWH ay para sa kaligtasan ng mga komunidad na madalas naapektuhan ng baha sa panahon ng tag-ulan. Dagdag pa ng ahensya, ongoing din ang kanilang ibang flood control initiatives gaya ng konstruksyon ng water pumping station sa E. Rodriguez at ang dredging and cleaning operations sa San Juan River. Maagang paghahanda at double time na trabaho, ito ang nais makita ni Pangulong Marcos Jr. sa mga ahensya ng gobyerno para sa kapanatagan ng sambayanang Pilipino. So ngayon, triple na ang size ng mga drainage natin. At maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan. Unang tanong po mula kay Tina Maralit, Manila Times. Good afternoon, Yusek. Former Congressman Mike Defensor said mayroon pa daw pong batch 2 ng mga dating sundalo na magbibigay ng testimonya to give their first-hand accounts regarding the so-called bribery na nagkakahalaga ng bilyon. Pero sabi niya po, may mga kumikilos din daw po na para pigilan sila sa nagawin ito. What is the palace's reaction or comment on this? Mike Defensor, the known Wonder Boy. Marami sa kanyang talumpati ang naghihikayat sa ating mga kababayan na tanggalin sa pwesto ang ating Pangulo. Alam na natin ang motibo. Mike Defensor again, Ador Mawanay 2.0. Kilala ang salitang Mawanay dahil sa pamimilit di umano sa kanya na gumawa ng peking salaysay. Meron tayong impormasyon na isang tao sa administrasyon dati ni GMA na isang operator na ang trabaho lamang ay to muddle the issues. Pag ang taong ito ay kasama sa isang issue, something is fishy. Ma'am, follow-up lang po. With that said, do you see this as a way of diverting the attention sa nangyayari ngayon sa ICC, given na isa po sa mga naging paratang ay ang sinasabing panunuhol daw po sa ICC investigators? Malamang, kung ano man ang motibo nila, malamang na maaaring i-discredit at tanggalan ng kredibilidad at integridad ang ICC. But mas concerned po tayo sa mga kasinungalingan kanilang ibinabato sa ating Pangulo. Next question po from Rafi Ayeng, Daily Tribune. Hi, good afternoon, Yusek. Naglabas po ang National Union Party ng statement na sinasabing hindi sila boboto pabor sa impeachment ni VP Sara unless may compelling new evidence emerges during the hearings. Alam na po naman po natin na ang NUP ang ikalawang pinakamalaking political party sa Kongreso. Reaction po. Decision po nila yan. May kalayaan po sila mag-decide. Hindi naman po sila sinasaklawan ng ating Pangulo at ng administrasyon na ito. Kung ano po yung decision nila, malamang yun po yung nakikita nilang magiging magandang aksyon para sa kanilang political party. And ma'am, nananatili po ang substantial ang numero ng mga aliado ng presidente sa Kongreso. Huwag nating isingit, ilagay sa issue ang numero ng Pangulo sa House of Representatives. Ang Pangulo po ay bumabase sa proseso at sa ebidensya. Kung ano po yung makikita nilang ebidensya, yun lamang po ang kanilang isulong. Next question po, Chloe Hofana, Business World.
Afternoon po, Yusek. Does the President support the DBM's proposal to cap unprogrammed appropriations at 3% of the national budget? And has the President given specific instructions to the DBM on this matter? Actually, inalam po natin yan mula mismo sa DBM at sa ngayon po ay nasa pagdadraft pa lang sila ng Philippine Budgeting Code. So, minarapat ko na po na kunin mismo mula sa DBM ang kanilang katugunan patungkol sa nasabing issue. And I will read. The Department of Budget and Management is currently in the process of drafting the administration's proposed Philippine Budgeting Code, which is intended to institutionalize key fiscal reforms, including clearer parameters governing the level, scope, and conditions for the release of the unprogrammed appropriations. A central policy intention under the proposed reform is to ensure that unprogrammed appropriations are confined to a limited and clearly defined purpose, thereby preventing its use as a broad or discretionary funding mechanism and enforcing fiscal discipline. The draft measure will be submitted for review by the economic team, the executive secretary, and ultimately the president. As such, the matter remains under policy development and interagency consultation. As a matter of fiscal policy direction, the DBM's position is to adopt a more prudent and disciplined approach by setting the level of unprogrammed appropriations at a rate lower than 5% of the total national budget based on historical data and fiscal trends. The precise threshold, however, will remain subject to further deliberation and the President's approval in the context of the proposed budgeting code. Thank you. Yusek, follow-up lang. Nabanggit niyo po re-reviewin ng economic team. May timeline na po dito. Kapag po na ibigay na po itong draft at sa ating pagkakaalam, sinabi po ng DBM ay minamadali po nila ito. And yung rate lower than 5%, the President supports this. Yes. Thank you po. Susunod na tanong po, Maricel Halili, TV5. Good afternoon. Yusek, the ICC has granted request of former President Rodrigo Duterte to skip the detention hearing on Friday. From the point of view of Palas, gaano po kaimportante yung presensya ng dating Pangulo sa mga pagdinig na gaya nito? Ang Pangulo po kasi at ang administrasyon na ito ay hindi po makikialam sa nasabing hearing. Kung ang nais po ng dating Pangulong Duterte ay hindi magpakita sa taong bayan, kanya pong desisyon yan. At kung ito naman po ay naresolba ng ICC, napayagan siya na huwag magpakita at hindi maging present sa kanyang sariling hearing, igagalang po natin yan. May kaugnay na tanong po si Ivy Reyes, bilyonaryo. ICC. USEC, Malacanang has been actively calling for accountability and transparency, but until now, there's still no news if the government's eyeing a return to the Rome Statute. Ano pong update dito? At kung may reservations po ang administrasyon, ano po yun? Sa ngayon, hindi po natin nakausap ang Pangulo patungkol sa ICC, sorry. Tungkol sa ICC. Ang huli namin na pag-usapan dyan, siguro mga months ago, hindi pa po napag-uusapan, hindi pa po nabibigyan ng prioridad ang nasabing usapin kung babalik sa ICC ang ating bansa. On another topic po, may update po ba sa appointment ni Secretary Lotilla? Sa ngayon po, mamaya bibigyan ko po kayo ng update at hindi pa po sa akin nabigay. Yung pinaka-latest po. Pero just like last time po, ganun pa rin po yung information niyo? Yes, wala pa rin po tayong update sa ngayon. Most probably, later, I will give you an update. Follow-up po, ICC, si Chona Yu, DZRG. Yusek, quick follow-up lang doon. What are the factors that the President may consider of rejoining the ICC? I cannot give any categorical answer on that because he has not
discuss anything about the rejoining the ICC. Maybe I will try to discuss this matter to the President this afternoon. Last question po. Ian Cruz, GMA. Hi, Yusek, good afternoon. Yusek, yung follow-up lang natin tungkol dun sa nangyari sa NLEX na binabanggit nga ni Secretary John Vic Remulla na kailangan mahinto yung paggamit ng 4 lanes pag nagko-convoy si Governor Fernando. Ano po ang update ng LTO dun sa kanilang investigasyon? Nagsalita na po kasi rito ang si Sec Dave patungkol po dyan at ang alam po natin ay nag-iimbestiga po ang LTO. Most probably, mas maganda pong maitanong to mismo sa LTO. Ma'am, may binanggit din si Montulfo, yung columnist po natin, na sinasabi po niya na kaya daw hindi nakakalabas si Governor Fernando ay binugbog daw ito ng mataas na opisyal. Pero definitely, hindi daw po ito ang Pangulo o mga member ng Presidential Security Group. Ano po ang inyong impormasyon ukol dyan? Wala po tayong impormasyon dyan. Kung kanya po galing yan, mas maganda po sa kanya po inyong itanong. Wala po tayong impormasyon patungkol dyan. Thank you, ma'am. Yun na pong huling tanong, Yusek. Back to you po. Maraming salamat. Dissenting tahanan para sa ating mga kababayan. 1,400 low-cost housing units sinimulan ng itayo sa Subic Bay Freeport Zone. Alinsunod sa mithiin ni Pangulong Marcos Jr. na punan ang kakulangan ng maayos na pabahay sa bansa, malugod na pinangunahan ng Department of Human Settlements and Urban Development sa liderato ni Secretary Jose Ramon Aliling ang pagsisimula ng konstruksyon ng isang bagong township sa Subic Bay Freeport Zone nitong Martes lamang. Sinaksihan ni Unang Ginang Liza Marcos ang kaganapan at hinirang ito bilang isang lugar na maaaring tawaging sariling tahanan. Para sa maraming pamilyang Pilipino, ang pangarap na sariling bahay ay hindi lamang lugar na tutulugan. Simbolo ito ng seguridad, oportunidad at payapang pamumuhay. Ligtas, maaliwalas at higit sa lahat, may dignidad. Ang mga bagong pabahay na ito ay magsisilbing pundasyon para sa ating mga kababayan ang pangangarap o nangangarap ng mas magandang kinabukasan. Isang nation builder ang nais ng Pangulo na maging susunod na leader ng bansa. Isang taong may pagmamahal sa bayan ay kailangan. Ngunit hindi sapat ang pagmamahal lang sa bayan ang pinanghahawakan. Dapat ay may kakayahan o competence na mamuno. May talino at may kapasidad na ayusin ang problema sa edukasyon para magkaroon ng sapat na kaalaman at skills ang ating mga kababayan. Ang kailangan ng bansa ay taong hindi pamumulitika ang pinagtutuunan ng pansin, kundi ang pagpapaunlad ng bayan. Nagpaalala ang Pangulo na ang nagiging agenda ng iba ay paulit-ulit na pag-criticize. Iyon lang ang tanging nagiging trabaho nila. Walang ibang ginawa kundi siraan lang ang ibang programa ng administrasyon. Kaya dapat ipaalam sa ating mga kababayan na ang pagiging Pangulo ay maging isang leader na namumuno sa bayan, hindi para magyabang lamang. Kailangan ng bayan ang isang pinuno na kumikilos para sa structural changes tungo sa isang investment-friendly nation. Isang taong magsusulong sa pagpapaunlad sa edukasyon, healthcare, social benefits, mga programang dapat makarating at maramdaman ng bawat Pilipino, anuman ang katayuan sa buhay. Kailangan ng bansa ang isang leader na susuporta sa inisyatiba ng pamahalaan sa halip na ito'y pinupulaan. Sa madaling salita,
ang susunod na leader ay dapat isang nation builder. May puso at talino, may competence, may tunay na pagmamahal sa bayan at higit sa lahat, hindi mapagpanggap. Naniniwala ang Pangulo na kung hindi ganito ang taglay na katangian ng susunod na leader, mauuwi lang sa wala ang lahat ng mga pinaghirapan ng pamahalaan para sa sambayanan. Leaders of our country continue what you've already started. So, what kind of leader? Who should we vote for in 2028 who will continue what you've already started? Maybe you can give us a hint, Mr. President. Well, number one, somebody who understands economics. How do you support them so they work better? How do you fix the education system so they're better trained? How do you make sure that they're healthier? How do you make sure that they don't worry about food? Those are the kind of people that we need, are the people who actually are thinking about not politics, but how to make the country better. We are building a nation. We are about nation building. I didn't hear that anymore. So we need to have nation builders. People who want to make the Philippines better. People who actually love the Philippines and love Filipinos and want to make things better. At dito na po rin tatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.